Brothers and sisters in the Lord, magandang araw po sa ating lahat. Nandito naman tayo sa ating episode ngayon na pinamagatang Babalik Ka Rin sa ating ATV Network Philippines. Pinasalamatan rin natin ang ating spiritual director sa panauhin ni Bishop Teodoro Bacani, Bishop Emeritus of Novaliches, at sa ating kapatid na chairman sa network na ito, Brother Binyalong, na ginamit sa Panginoon para mapalaganap ang magandang balita. Nandito naman ang inyong kapatid, Brother Noe Dura, na isang pastor noon at ngayon isa ng Katoliko, na gusto kong ibabahagi, mga kapatid, ang aking buhay kung paano ko natanggap ang pinakamahirap na aral tungkol sa aral na Mama Mary is the Mother of God. Kaya sa oras na ito, samahan ninyo ako sa programang ito para aking mabahagi from the biblical point of view ang aking karanasan, ang aking realization, mga kapatid, sa aking pagninilay tungkol sa katotohanan na ito. Kaya sa ating pag-umpisa, umpisihan natin sa isang maikling panalangin. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Loving Father, sa araw na ito, kami po ay nagpapasalamat sa lahat na kabutihan na ipinagkaloob mo sa amin. At kami ay humihingi na buksan mo ang aming puso at isip upang makita namin ang liwanag tungkol sa pagbibigay mo ng responsibilidad to the Blessed Virgin Mary as we believe the Mother of God. Give us, loving Father, the wisdom and understanding by the power of your Holy Spirit. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, ang una kong ibahagi sa inyo ay paano ko nakuha, naintindihan, naunawaan ang katotohanan ng Mary, Mother of God. Kasi ang aking unang naintindihan noon sa aking isip at sa aking paniniwala ay talagang, brothers and sisters, para bang kung Mother of God, di mas makapangyarihan pa siya kaysa Diyos, dahil Mother of God eh. Pero yung aking pinagnilayan, ang nakasulat sa Biblia at sa mga katotohanang naisulat sa salita ng Diyos, brothers and sisters in the Lord, no? Aking nakita na mayroon talagang biblical basis. Like for example, ang tanong, sino talaga si Mama Mary? Ang unang verse na aking nakita, brothers and sisters in the Lord, yung Luke chapter 2 verse 16. Ganito ang nakasulat. And they came with haste and found Mary and Joseph and the baby Jesus lying in a manger. So, nandoon si baby Jesus, nandoon si Mary, the mother of Jesus, and Joseph, no, na talaging tumatayo bilang tatay sa ating Panginoon Kristo dito sa lupa. At dito rin nakita ko din ang isang biblical point na nagbigay sa akin ng liwanag about the motherhood of Jesus to a motherhood of Mama Mary to our Lord Jesus Christ. In Matthew chapter 2 verse 11 nagsabi, and when they came into the house, they saw a young child with Mary his mother, and they fell down and worshiped him. And when they opened their treasures, they presented gifts to him, gold and incense and myrrh. So, malinaw sa Biblia na Mary is the mother of Jesus. And makita rin natin sa pinapakita na katotohanan sa Luke chapter 1 verse 26 to 56 na sinasabi doon sa anghel na do not be afraid, Mary, because you have found favor with God. You will conceive and bear a son, and you shall name him Jesus, and the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule in the house of Jacob forever, whose kingdom there will be no end. And Mary answered,
in verse 31 to 34, how could this be, since I have no husband? And the angel made it clear to Mary and said, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. Look at your relative Elizabeth. She also conceived a son in her old age, and this is now 6 months for her who is called barren, because nothing shall be impossible with God. And Mary answered, Behold, I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. And in the following verses, the Bible says, And Mary hurried and traveled to a hill country in his, and entered at the house of Zechariah and greeted Elizabeth. And when Elizabeth heard Mary's greetings, the infant in her womb, John the Baptist, leaped for joy, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Elizabeth cried out in a loud voice and said, Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. Why it is allowed to me that the mother of my Lord will visit me? Because when I hear the sound of your greetings, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you, Mary, who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled. So Elizabeth says that, why is it allowed to me that the mother of my Lord will visit me? Bakit pinahintulutan ito sa Panginoon? Ngayon, sa verse na ito, in verse 43, parang Lord ang binanggit, no? Bakit pinahintulutan ng Diyos na bisitahin ako sa aking Panginoon, sa inay ng aking Panginoon? Now, Elizabeth, no, reveal about the truth that Mary is the mother of the Lord. But Zechariah made it clear in verse 68. Sabi ni Zechariah sa verse 68, sa Luke chapter 1 verse 68, napakaganda ang kanyang binanggit, mga brothers and sisters in the Lord. And sabi ni Zechariah, Blessed be the Lord, the God of Israel. So ang binanggit ni Elizabeth na Lord sa verse 43, lininaw ni Zechariah na ang Lord doon is the Lord God of Israel. So napakaganda. So pag sabi natin na Mother of God, ako naman bilang isang pastor, nakita ko na Mother of God, ang dapat Mother of the Lord. No? Kasi yun ang nakasaad sa Luke chapter 1 verse 43 na, why it is allowed to me that the mother of my Lord will visit me. But here comes Elizabeth, na wife ni Zechariah, ang nabanggit niya, nanay ng Panginoon. Ngunit linaw ni Zechariah, mga kapatid, na ang Panginoon na binanggit ni Elizabeth na kaniyang asawa doon sa verse 43, lininaw niya sa verse 68 ng Luke chapter 1 verse 68 na ang Panginoon doon is the Lord God of Israel. So doon ko naintindihan na, tama pala na sinasabi na Mother of God. Kasi si Jesus Christ ay Diyos. Sabi ng Biblia sa Titus chapter 2 verse 13, while we are waiting the blessed hope, the great appearing of the great God and Savior Jesus Christ. So, doon ko nakita na kung si Mama Mary, si Virgin Mary ay siya ang nanay ni Jesus, then si Jesus is God. So, makatwiran na tawagin siyang Mother of God. Pareho lang yun na ang anak mo, pulis. So, anong tawag sa iyo? Nanay sa pulis. Di ba? Hindi ako papayag na nanay sa pulis kasi yung pulis, tao yun eh. Sige, tawagin na natin, nanay sa tao. Pero yung anak mong tao, nagiging pulis, di ikaw ang nanay sa pulis. Ngayon, Jesus Christ is the Emmanuel. Sabi ng Isaiah chapter 7 verse 14, Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and you shall name him Emmanuel. So kung Emmanuel ang lumalabas sa kanyang sinapupunan, sabi ng Matthew chapter 1 verse 23 na in order that a prophecy in the scripture would be fulfilled, that a virgin shall be with child and bear a son, and shall name him Emmanuel, which means God is with us. So ngayon,
ang Emmanuel pala na ipinapanganak ni Mama Mary, ang kahulugan sa pangalang Emmanuel, God is with us, suma sa atin na ang Diyos. Kaya, kung ang lumabas sa kanyang sinapupunan ay Diyos, karapat-dapat at makatwiran, biblically speaking, na tawagin siyang Mother of God. So, doon ang aking realisasyon sa punto na yon bilang isang pastor. Kasi, ang tagal sa panahon, mga kapatid, bilang pastor na hindi ako naniwala, hindi ko tinatanggap ang aral na Mary, Mother of God. And biblically speaking, naintindihan ko mga kapatid, ang kagandahang katotohanan na hindi ito ay parang isip-isip lang, kundi nakasulat talaga sa Biblia na Mama Mary is the Mother of God kasi ang ating Panginoon is Diyos. Diyos siya. At ang pagpapalakas, pagpapatibay sa katotohanan na Diyos si Kristo, binigay ang titulo kay Virgin Mary na Mother of God para mas lalong titibay ang katotohanan ng si Kristo Diyos. Kasi kung sabihan natin na inay ng tao, masisira ang ating pinapangaral na Diyos si Kristo, di ba? So, ang unang-una, hindi si Virgin Mary ang pinupuri. Hindi pinupuri ang ating mahal na Birhen Maria na siya ang itinataas. Ang pagbigay ng titulo kay Virgin Mary na inay ng Diyos, ang pinapatibay ang katotohanan na ating sinasampalatayanan na Diyos si Kristo. Kasi to say that Mary, Mother of God, it strengthened the truth that Jesus is God. So, ang ating tinataas dito at pinapatibay na katotohanan, ang divinity, ang pagka-Diyos ng ating Panginoon Kristo. Kaya ang decision sa Council of Ephesus sa mga obispo na kanilang pinag-aralan ng maayos kung sino ba talaga si Birhen Maria, inay ba ng tao o inay ng Diyos, kasi ang unang Council of Nicaea in the year 323, kanilang nakita ang katotohanan na Diyos si Kristo ayon sa mga nakasulat sa Biblia. Then, ang kanilang Council of Ephesus ay sumusuporta sa unang katotohanan na ipinapangaral sa simbahan, mga kapatid, na Diyos ang ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap sa katotohanan, pagbigay sa titulo na Mary, Mother of God. Kaya, brothers and sisters in the Lord, yung aking doktrina noon na aking pinanindigan na Mary is Mother of Man, nakita ko na hindi talaga biblically founded this truth. Kayong nakita ko ang pagninilay sa banal na Biblia, nakita ko ang sinasabi sa Revelation chapter 12 verse 1 to 5, it proves that Mary is the mother of the Messiah, and also in Galatians chapter 4 verse 4 na Mary is the mother of the Messiah. Who is that Messiah? God, according to Titus chapter 2 verse 13. Therefore, if that Messiah is God Almighty, according to Revelation chapter 1 verse 7 to 8, na behold, He is coming with clouds, and all I will see Him, even those who pierce Him. He is coming, God the Almighty, the Jesus Christ. So yung makita natin ang kaniyang pagdating na siya makapangyarihang Diyos, mga kapatid, ito ay nagpapatibay at ang pagbigay ng titulo kay Mama Mary na siya ay inay ng Diyos, pinapatibay natin ang katotohanan ng ating Panginoon Kristo, na ating Panginoon at ating pinapaniwalaan na ating tagapagligtas ay Diyos, at hindi lang siya tao kundi Diyos na nagkatawang tao. Kaya mga kapatid, sana samahan ninyo at ipatuloy natin ang pagsasaliksik sa katotohanan. At ngayon, ipinagkaloob sa Diyos sa atin, binigyan tayo ng ETV Network Philippines para gamitin sa ating Panginoong Diyos sa pagpapalaganap sa katotohanan sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa iba't ibang bansa sa buong sanlibutan. Kaya patuloy nating isubscribe, i-like at i-share ETVN Network Philippines para sa marami pang mga katotohanang ating madiscovery sa mga programa na ito. Patuloy ang ating pagbabahagi sa ating babalik ka rin, at sa susunod na mga buwan, marami pang mga pastors na dadalo dito na kasamahan natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas para magbibigay sa kanilang mga testimony about biblical truth na kanilang
na intindihan at naunawaan by the biblical revelation. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating programa. Ngayon, ang naintindihan natin, Christ is God. Titus 2:13. And therefore, if Mama Mary is mother of Jesus, and since Christ is God, it is fitting, Luke chapter 1 verse 68, that Mary, mother of God. Maraming salamat po, inyong kapatid, Brother Noe Dura, pastor noon, Katoliko na ngayon. Thank you.